Casey's POV. Hindi pa pwedeng magpahinga ka na muna anak? Baka kasi mas lalong makasama sa'yo kung papasok ka pa sa trabaho mo. Saad ni mama sa akin. Hindi naman po ma. Saka mag-iingat naman po kami ni baby. Ngiti kong sambit sa kanya. Basta mag-ingat ka palagi anak, tugon ni papa sa akin. Tumangmuk agad ako sa kanila. After kong kumain ay tumulin na ako sa trabaho ko. Umupo agad ako kung saan ang table ko. Bessie, kamusta? Pati ang inaanak ko. Tanong ni Sarah sa akin sabay nguso sa tiyan ko. Okay lang kami. Bumalik ka na nga sa table mo, saad ko sa kanya. Inirapan niya naman ako at saka siya bumalik sa table niya. Ma-attitude talaga tong babaeng na to. Ang sarap batukan. Ay nako, true ba? Ngayon na ikakasal yung future CEO ng Nylon Group. Tanong ni Lexa kay Rona. Nylon Group? Teka, si Noah yun diba? Nagsitingin na naman kami ni Sarah. Siguro nakuha niya ang topic ng dalawang chismosa na to. Oo sis, naku bagi naman sila. Tuwang saad ni Rona. So kasal ni Noah ngayon, hindi niya talaga kami pananagutan ng anak niya? Pumunta naman si Sarah sa akin. Hindi ba yun yung hindi ko na siya pinatuloy at tinakpan ko ng bibig niya? Pinandilatan ko naman siya ng mata. Oo, alam ko, kaya tumahimik ka na lang, okay? Irita kong saad ko sa kanya. Kahit kailan talaga, napakaingay ng bibig nitong babae na to. Once na malaman nila kung sinong ama ng dinadala ko, malamang sa malamang kakalat sa buong building na to. Kay Rona at Lexa na nga lang marites na, yung iba pa kaya nandito. Saglit ako napahintot iniisip na mangyayari. Wala talagang siyang kwentang lalaki. Hindi niya talaga kami inisip, mas inuna niya yung kagustuhan niya. Hindi ba ginagamit lang naman siya ng babae? Sige, magpagamit siya. Total, deserve niya naman yun. Bagay na bagay nga silang dalawa, yung isang sinungaling, yung isa walang kwenta. Tandem talaga silang pareho. Tinapos ko na lang ang ginawa ko at hindi ko na lang muna inisip yon. Nang matapos ko ng lahat, sakto namang lunch break na. Inaya naman ako ni Sarah na kumain sa labas kaya pumayag ako. Dahil gutom na rin naman ako. Naka-order na si Sarah ng pagkain namin saka umupo siya sa harapan ko. You okay? Mukhang hindi ka okay sa lagay mong yan, Bessie. Sambit ni Sarah sa akin. Okay lang ako, bakit mo natanong? Tanong ko sa kanya. Hindi ni siya sumagot sa tanong ko at kumain na lang din kami. Pagkatapos namin kumain, itinignan kong oras. Maaga pa kaya binuksan ko na lang muna ang phone ko. Nakita ko kagad na may message ako sa IG. Sino naman to? Kinalikod ko kagad at pagtingin ko sa message. Help me please. Hurry girl, I don't know your name. Please, I'm begging you. I'm Noah. Pananagutan ko yung dinadala mo. I'm here at... Huli niyang message sa akin, napatayo agad ako at kinuha kong bag ko. Saka tumakbo sa labas. Hindi ko na muna pinakinggan si Sarah. Kailangan kong bilisan at baka nag-umpisa na. Nagpara naman ako kagad ng taxi at sumakay saka ko sinabi ang address. Pagdating ko doon ay nagbayad na ako at pumasok sa loob. Pero bago man yon ay nagulat ako kung sino humawak sa wrist ko. Owen, gulat kong saad sa kanya. What are you doing here? Tanong niya sa akin. Binitawan ko naman kagad ang paghawak niya sa akin. Saka ako umalis sa harapan niya at tumakbo, may humarang na naman sa akin ulit at dahil desperado na talaga ako'y tinadyakan kong harap niya. Gamit ang paa ko kaya pumasok agad ako. Habulin niya siya, duro niya sa akin. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa nakarating ako kung saan ang pintuan. Nakita kong papalapit na sila sa akin kaya pumasok agad ako sa loob. Pagtingin ko doon ay nakita ko si Noah na hawak ang kamay ng babae. Tinignan kong paligid at madaming taong nakatingin sa akin na naghihintay ng sasabihin ko. Madaming nagtataka kung bakit ako nandito at bigla-biglang pumapasok. Nakita ko na pumasok na yung mga bodyguards at tinawakan ako sa magkabilang braso. Bitawan niyo nga ako! Sigaw ko sa kanila. Inayos ko sarili ko at tumingin kay Noah. No, Imperial! Sigaw ko sa venue kung saan ginaganap ang kasal nila. Huminga ako ng malalim at sumigaw ulit. Ano? Hindi mo ako pananagutan? Buntis ako't ikaw ang ama! Saad ko sa loob. Bigla namang nagsitayuan ng iba't na balot ng bulungan. Naglakad ulit ako pupunta sa kanila. Tinignan ko magkahawak na kamay nila.
Hinugod ko to at ang singsing nilagay ko sa table. At sako ko siya hinila, ngunit pinigilan siya ng babae. Tignan ako ni Noah at binitawan niyang hawak ng babae sa kanya at saka ko siya hinila ng tuluyan. Lumabas kami sa venue na yon at saka ko siya binitawan. Dinukot kong phone ko at binuksan yon saka ko nilapit sa mukha niya ang message niya sa akin sa IG. Ngayong nagawa ko ng gusto mo, panagutan mo kami ni anak mo. Saad ko sa kanya, napatingin naman siya sa akin. Okay fine but, tinakpan ko naman ang bibig niya. Walang but, gusto ko lang mapanagutan mong anak ko. Hindi ako magpaplano ng kung ano-ano, hindi katulad ng babaeng pakakasalan mo. Saad ko sa kanya at mas lalong hindi ako mukhang pera. May trabahong magulang at kuya plus ako, kaya hindi ko kailangan ng pera mo. Pagdidiin ko sa kanya. Tinignan niya lang ako hanggang talampakan saka siya umalis sa harapan ko. Aba, siya na nga tong iniligtas ko sa peligro. Siya pa tong suplado at wala man lang salamat sa ginawa ko sa kanya. Kung hindi lang talaga para sa anak kong gagawin ko, hahayaan ko siyang pakasalan yung babaeng yun. Nandito kami ngayon sa harap ng magulang ni Noah. Pagkatapos kasi nang mangyari yun, biglang tinawagan si Noah ng daddy niya at sabi pati ako kasama. Kinakabahan ako sa sasabihin ng magulang nito sa akin. Hindi rin alam ni mama at papa ang iskandalo ako sa kasal nitong lalaki na to. Napapikit ako at pinagdikit ang dalawa kong kamay. Why didn't you even say that you already have a girlfriend and are still pregnant? Panimala nito sa aming dalawa. Paano ko sasabihin kung sinasagad niyo ko, dad? Sagot naman sa daddy niya. Makasagot sa daddy niya para hindi niya pamilya. Agad ko naman siyang kinurot ng palihim. Lumayo naman siya ng konti sa akin. Really son? Kailangan ko bang tanungin ka para malaman kung totoo? You already have a brain so you know what to do. Saad dito kay Noah. Ronald naman, pag-aawat ng mommy ni Noah. Napapikit na lang ulit ako. You not only made a mess but also embarrassed me, Noah. Sigaw nito kay Noah. Tatay na lang ba ako dito? Wala man lang ba akong gagawin? And you? Baling niya sa akin. Yumuko na lang ako tinihintay ang masasakit na salitang sasabihin nito sa akin. Take care of my apo. And also sorry if you run to tell the truth. Saad nito sa akin. Napatingin ako sa kanya at sincere siyang humingi ng sorry sa akin. Wala po yun sir. Okay lang po. Utal kong sambit sa kanila at saka kong umiti sa kanya. Aalis na muna ako and I need to talk Jacob and Amanda for what happened now. Saad niya sa amin. Ingat po kayo. Ani ako sa kanya saka sila umalis. Lumingon naman ako sa lalaking ito at umupo naman siya sa sofa. Hoy, bakit ka ganun sumagot sa daddy mo? Irita kong sambit sa kanya. Hindi niya ako pinansin bagkus ay tumayo siya at umakyat sa itaas. Teka lang, kinakausap pa kita. Sigaw ko sa kanya. What? Ano pa bang gusto mo? Tanong niya sa akin. Mag-uusap tayo tungkol sa anak nating dalawa. Saad ko. Later, okay? I'm tired, miss. Aniya ni Noah saka siya tuluyang umalis. Pinanood ko lang siya hanggang sa makapasok na siya sa kwarto niya. Napamewang naman ako sa inasta niya. Wow, pagkatapos ng nangyari kanina, gaganituhin niya ako. Buwisit talaga siya. Panitadyak lang ako ng paa ko dahil sa inis ko sa lalaki na yon. Hindi mo lang talaga nagpasalamat sa akin. Wala man lang ako narinig na kahit na ano sa kanya. Hindi talaga siya marunong makisama sa ibang tao. Kaya ganyan ang buhay niya dahil sa ugali na meron siya. Ang sama na nga wala pang kwenta. Buwisit talaga siya. Nakaupo ako ngayon sa upuan kung saan kami nag-uusap ngayon which is kasama ng mga magulang ko at magulang ni Noah. Tinignan ko si mama at nakasimangot ito sa kanila. Siya lang kasing galit kay Noah dahil nga sa mga sinabi ko about him. Si Papay Chillax, alam kong nagmamasid to sa mga magulang ni Noah at lalo na sa anak nila. So what is plan? Tanong ni daddy ni Noah sa amin. By the way, I'm Ronald. She's my wife, Kelly, and his son, Noah. Pakilala nito sa amin. Pakasalan niya anak ko at pananagutan niya ng maayos. Tugon ni mama nito sa kanila. Yes, I will miss Morales, saad naman ng mommy ni Noah. Alam niyo ba hinahabol pa ng anak ko yung anak niyo? Para panagutan tong si Casey namin? Aniya ni mama. Pinigilan ko naman siya. Huwag mo akong pigilan para malaman din nilang totoo pagsaway ni mama sa akin. I'm the one asking for forgiveness because of my son's selfishness. Paghihingi ng tawad dito kay mama. Kailan gaganapin ang kasal nila? Tanong ni papa sa kanila. Maybe sa next week, saad ng mami ni Noah. Agad naman akong sumingit.
Hindi po pwede naman po sa susunod na buwan para mas mahandaan po namin ni Noah, di ba? Agad naman akong tumingin sa kanya. Sabog ba to? Inapakan ko naman ang isa niyang paa. Namilipit naman siya sa sakit at tinignan niya ako. Mukhang nakuha niya naman ako. Oo po, utal na sabi ni Noah saka siyang ngumiti. Plastic talaga nito kahit kailan. Siguraduhin niyo lang natuto pa rin yung sasabihin niyo sa amin. Kung hindi ko alam kung ano magagawa ko sa inyo. Saad ni Papa. Tinignan ko si Papa at napakaseryoso nito. Tumango naman agad sila sa sinabi ni Papa. After na pag-uusap namin, lumabas na kami. Narinig ko na kinausap ni Noah ng dad niya pero hindi ko nalang pinansin. Wala naman akong pake kung pagagalitan siya ng magulang niya. Pag-uwi namin ay nagpahinga na muna ako saglit. Okay ka lang ba anak? Tanong ni Mama sa akin. Tumango ko't ngumiti sa kanya. Ma, Pa, thank you po ng marami. Sambit ko sa kanila. Ginawa lang namin kung anong tama anak at mas lalong ginawa namin yun para sa'yo at sa apo namin ng mama mo. Aniya ni Papa sa akin. Mabuti na lang at napunta ako sa mabuting magulang at mabuti na lang din na naintindihan nilang sitwasyon ko. Hindi sila nagalit nung una pa lang kaya malaking pasasalamat ko dahil nandyan sila para sa akin. Hindi nila pinagkait na hindi ako panagutan ng lalaking yun. Sabog ba si Noah kanina? Kung hindi ko pa siya kakalabitin, hindi pa siya tutugon sa sinasabi ko. Saka bakit naman nila minamadali yung kasal? Hindi ko pa naman kilalang buwisit na yon. Tapos magsasama kami sa isang bubong? Ayos na sa akin ang panagutan niya kami na anak ko. Kung pwede nga lang na wag na magpakasal o kaya pwede na lang nasa papalang marriage namin. Mas ayos yun kaysa sa akin. Pero alam kong hindi papayag si Mama at Papa sa desisyon ko. Baka magalit na sila this time sa akin kapag ginawa ko yon. Gusto kasi ni Mama at Papa na normal na pamilya kapag sinilang na si baby. Wala naman kasi sa side ni Mama at Papa na hindi kompletong pamilya. Kaya nga napalaki kami ng maayos na magulang namin. Napabuntong hininga na lang ako. Noah's POV. Paglabas ko ng office ni Dad, nakita ko yung babaeng nasa labas ng office ni Dad. She followed me so I stopped and turned to her and I said, "Pwede ba, huwag mo ko sundan?" Bulyaw ko sa kanya. At pwede rin bang huwag mo kong sigawan? Sino ka ba para sigawan mo ko? Bulyaw niya rin sa akin. This girl. Hoy babae. Napamiwa nga naman siya at nagsalita kaagad. May pangalan ako. Ako si Casey Morales. Pag-explain niya sa akin. Napasapon naman ako sa noo ko't umiling ng umiling. Saka ako umalis sa harapan niya. I don't care what her name is. Wala nga akong pake sa kanya. Sa pangalan niya pa kaya. Sumakay naman ako at nakita ko rin na sumakay siya sa kotse ko. Get out in my car! Aniya ako sa kanya. Bawal ba ako sumakay sa kotse ng tatay ng anak ko? Sarcastic niya aniya sa akin. Ayoko makipagtalo sa kanya kaya hindi ko na lang siya pinansin at habang nasa biyahe kami ay nagsalita siya. Narinig kong lahat, sambit niya habang nakatingin sa daanan. So what? Irita kong saad sa kanya. So what ka dyan? Hindi talaga titigil yung babae na yun sa'yo hanggat hindi mo tinatanggap ang alok ng daddy mo. Saad niya sa akin. Ano bang pake niya sa buhay ko? Kung si daddy mo hahawak ng nylon group, patuloy nilang mauuto ang daddy mo at boom! Sabay aksyon niya na may pagsabog. Crazy girl. Hindi ko alam pero natutuwa ako sa sinabi niya. Teka, ngumiti ka. Wow, ngumiti ka! Palakpak niyang saad sa akin. Anong ngumiti? Hindi ako ngumiti, saka tumahimik ka dyan. Baka mabangga pa tayo dito. Sambit ko sa kanya. Tinignan ko siya sa mirror at tumahimik naman siya. Maya-maya pa napadako na kami sa tapat ng bahay namin. Binigay kong susi kay Manong at pumasok na sa loob. Sinundan niya pa rin ako hanggang sa labas ng kwarto ko kaya lumingon na ako sa kanya. Any problem? Irita kong aniya sa kanya. Umiling naman siya sa akin. Pwedeng pumasok sa loob ng kwarto mo? Pagpapaalam niya sa akin. What? Are you really crazy? Papasok ka sa kwarto ng lalaki? At hindi ako nagpapapasok ng kahit na sino sa kwarto ko. Saad ko sa kanya kaya pumasok na ako pero tinulak niya ako at nakapasok siya ng tuluyan sa kwarto ko. Tinignan ni Casey ang kabuuan ng kwarto ko at napasimangot siya bigla. Kaya pala ayaw mo magpapasok kasi ganitong kwarto mo, saad niya sa akin. Binuksan kong pintuan ng kwarto ko. Get out! Walang sabi na saad ko sa kanya. Teka, titignan ko pa, wika ni Casey. Kaya hinawakan ko na siya sa braso niya at pinalabas ng tuluyan sa kwarto ko. Saka ko sinarado ng malakas. Double lock ang kwarto ko para sure na hindi siya makakapasok sa kwarto ko. Mamaya kung ano pang gawin niya dito. Casey's POV.
Buwisit na lalaki to. Pinalabas ba naman ako sa kwarto niya at sinaraduhan ng pinto? Bastos talaga. Kaya bumaba na lang ako at nakita ko yung mommy ni Noah na naghihintay sa akin. Pasensya ka na sa anak ko, ganyan talaga siya. Sad nito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Wala po yun, Miss Imperial. Sanay na po ako sa taong ganun. Ngiti kong aniya sa kanya. Naku, don't call me Miss Imperial. Call me your mom or mama. Sad niya sa akin. Okay po, mommy. Aniya ko sa kanya. Teka, may hinanda pala akong pagkain sa inyo ni Noah. Kaso mukhang wala na naman sa mood ang anak ko, kaya ikaw na lang kumain. Tara, pag-aaya niya sa akin. Sumunod naman ako sa kanya at since nagugutom na ako kanina pa, umupo na ako at nilagyan niya ako ng pagkain sa plato. Tinikman ko naman to't nagulat ako dahil sa taglay ni sarap nito. Ang sarap po! Sad ko sa kanya kaya kumuha pa ako ng marami. Noah, kumain ka na dito, sad nito. Lumingon naman ako, tuloy-tuloy lang si Noah na parang walang kumakausap sa kanya. Kaya tumayo ako at sinundan siya sa labas. Hinila ko naman siya papasok ulit at pinaupo. May pupuntahan ako. Tatayo sana siya nang kinurot ko siya sa tagiliran niya. Ouch! Nakakailan ka na sa akin. Pagrereklamo ni Noah. Nilunok ko na muna ang pagkain sa bibig ko. Malayo sa bituka yan. Napaka-arte mo naman. Kumain ka dyan. Sayang pinagluto ng mommy yan para sa atin, wika ko sa kanya. Mommy? What? Pagtataka ni Noah sa akin. Ang dami mong eba sa buhay mo, Noah. O heto, kumain ka. Binigyan ko siya ng maraming pagkain. Pag hindi mo yan inubos, hindi ka makakaalis. Sad ko sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang inapakan ko ulit yung paa niya. Nakuha niya naman ang gusto ko. Kaya kumain na lang siya. Masunurin pala tong si Noah kahit papano. O masunurin lang siya kasi nasa harapan niya si mommy niya. Natuwa naman sa akin ang mommy niya at ngumiti na parang nagwagi siya sa laro. At ako'y kain lang ng kain. Nandito ako ngayon sa CR, tinahagot ni Sarah yung likod ko habang nagsusuka ako. Uminom ka pa ng tubig, sad niya sa akin. Umiling na ako dahil busog na ako sa tubig. Kulang na lang maging swimming pool na tong tiyan ko. Madaming tumitingin sa akin dahil sa sitwasyon ko. Ngayon lalo na yung dalawang chismosa sa trabaho na to. Okay ka na? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako sa kanya saka pinunasan ng panyong bibig ko. Bumalik na rin kami sa table at saka inumpisa ng ginagawa namin. After no, nagsiuwian naman na. Bigla namang nagpatawag ng meeting ang magulang ni Noah. Gusto ko sanang magpahinga kaso ayoko na mamagalit ang mga magulang ni Noah sa akin. Kaya tumuloy ako sa bahay nila at pagpunta ko. Nandun sila mama at papa. Anong meron? Umpo ako sa tabi ni papa. Since nandito ka na iha, I need to tell you something. Saad ng dad ni Noah. Ano po ba yun? Tanong ko kaagad. Kailangan nyo nang magsama ni Noah sa iisang bahay. Wika niya sa amin. Napanganga naman ako sa sinabi nito sa akin. Ano raw? Magsasama kami ni Noah sa iisang bubong? Pero po, hindi pa po kami kasal para magsama. Saad ko sa kanya. I know iha, but para sa anak nyo at para sa inyong dalawa ni Noah. Saad niya ulit. Tinignan ko si Noah, wala akong makita sa emosyon sa kanya. Ano ba yan? Bakit hindi man lang siya magreklamo? And also congrats my son dahil tinanggap niya na maging CEO ng kumpanya ko. Saad nito sa amin. Tinignan ko ulit si Noah pero nakasimangot lang siya. Hindi man lang ngumiti kahit isang beses. After ng meeting namin sinundan ko si Noah. Uy, congrats Next naman tinanggap niya na. Ngiti kong aniya sa kanya. I just accepted what was due. Diin ni Noah sa akin, by the way, tomorrow mag-impake ka na. Saka siya umalis sa harapan ko. Ano? Bukas na agad? Teka, bakit nga pala siya pumayag? Tinignan ko lang siya habang naglalakad. Mayaman sila Noah pero sa totoo lang ang lungkot ng buhay niya. Nakikita ko yun sa mga kilos at gawa niya. Teka nga, bakit ba ako naawa sa kanya? Ano bang paki ko sa kanya? Ang sama-sama nga ng ugali niyan tapos maawa pa ako. Pinuntahan ko na lang si mama at papa dahil hinihintay na nila ako. Sumabay na ako sa kanila dahil wala namang kaming gagawin pa. Pag-uwi namin, umakyat ako sa kwarto ko at saka humiga na. Grabe, nakakapagod ang araw na to. Pero sa totoo lang, masaya ako dahil tinanggap na ni Noah ang pagiging CEO niya sa kumpanya. Kasi kung hindi niya talaga tatanggapin yun, as in, makukuha at makukuha lahat ng meron sila ng magiging ex-wife niya.
Bigla namang may nag-message sa akin kaya tinignan ko kung sino. Unknown number pero alam ko kung sino to. Paano niya nalaman ang number ko? Baka na-save pa rin sa kanya pero binlock ko na yung number na to. After ako makipag-break nito sa akin. Can I talk to you? Please, I tell you something, Casey. I'm begging you. Sunod-sunod niyang message sa akin. Ano pa bang pag-uusapan namin ito ni Owen? Tapos ng lahat sa amin. Pero what if kung makipagbalikan to sa akin? Ano ba, Casey? Tumigil ka nga. May anak ka na. Ano bang pinagsasabi ko? Mas gusto kong alalahanin ang anak ko. Kaysa sa gunggong na to. Nilapag ko na lang ang phone ko at nakatulog na agad ako. Pagkagising ko inampaki ko na kagad ang lahat ng dadalhin ko. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwalang pumayag si Noah na magsasama na kami sa isang bubong. Ate, wika ni Pamela sa akin. Nakabukas lang kasi ang pintuan ko kaya nakapasok ito. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Umiyak siya habang nakayakap siya sa akin. Ate, huwag ka na umalis please. Pagmamakaawa niya sa akin, kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Pamela, hindi naman ako mawawala o mapupunta sa malayo. Dadalaw at dadalaw pa rin ako dito. Saad ko naman sa kanya. Talaga ba ate? Tanong niya ulit kaya tumango ako at ngumiti sa kanya. Niyakap ko ulit siya. After noon ay kompleto na mga dadalhin ko. Actually, hindi ko naman dinala buong kagamitan ko. May tinira pa naman ako kaya kapag gusto kong magbakasyon o maisipang matulog kina mama, edi may gagamit pa ako magagamit. Nasa labas na ako ngayon at may van na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Pinadala ng daddy ni Noah ang van na ito para ihatid ako. Ay anak, niyakap naman ako ni mama. Mag-ingat ka dun, okay? Kumain ka ng marami para malusog ang apo namin. Saad ni mama. Malungkot ang mukha nila kaya nag-group hug kami at saka ako nagpaalam ng tuluyan. Tinignan ko sila sa side mirror at umiiyak pa rin si Pamela. Para namang aalis ako sa bansa. Magkikita pa rin naman kami anytime. Bigla namang nag-vibrate ang phone ko at sinend ni Owen kung saan kami mag-uusap. Hindi ko pa rin alam kung pupunta ako at makikipag-usap sa kanya. Actually, hanggang ngayon, masakit pa rin ang ginawa niya sa akin. Kapag nakikita kasi siya, bumabalik ang lahat then natatapos sa kung saan natapos ang relasyon naming dalawa at naalala ko kung paano siya nakipag-break sa akin. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.